So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Bartang LU, and tayo ay nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaksyon tungkol nga po sa live stream ni Kuya Bal kagabi na ito ay medyo malawak ang mga sinakop po na mga usapin. And isa na nga po dito ay merong gustong ipayo si Kuya Bal po sa mama ni Carla o kaya kay Aling Cynthia. Yan po guys, isa yan sa ating magiging topic. And of course, ang pangalawa ay si Kuya Val gustong maka-heart to heart. Itong sabihin ko na EDC kasi hindi man sila sabay nakakausapin. Uunahin muna si Kalingap Edu and then after that si Viancy. Tinawag ko na lang na EDC kasi dalawa naman po sila ron. No? So yun guys, isa rin yun. And nasabi rin ni Kuya Val na ang Mike Chris hindi pwedeng magligawan. Alam naman po natin kung ano yung dahilan po, kaya hindi pwede. And lastly, kapag natigil ang pagbablog sa Jomcar, guys, nako, ano na? Wala na. Kumbaga, ang ibig sabihin po dito, guys, pagka nagkahiwalay ang Jomcar, ay may nasabi rin si Nanay Cynthia dito na ipapatigil na rin niya pag-vlog kay Carla. Kasi malalaman natin lahat kung ano yung mga dahilan ni Nanay Cynthia po. And I'm sure meron na siyang mga magandang katuwiran. So hindi natin tadalakayin guys yung mga nakaraang mga issues. Ito ay sa kung ano yung mga naging topic lang ni Kuya Val. Doon lang po tayo. Huwag natin karantiin yung mga nakaraan na dahil tapos na po yan. So yan, samahan po ninyo ako hanggang dulo guys. And of course, huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs and of course si Kalingap Rad. And gusto ko i-shout out guys ang lahat po ng aking mga subscribers of course at yung mga silent viewers naman dyan na hindi pa nakakapag-subscribe pero madalas pa rin silang nanonood. Shout out din po sa inyo and kung maaari pindutin nyo na rin yung subscribe button. Libre lang po yan guys. And huwag din kalimutan pindutin ang like button. So yan, sama po rin niyo ako hanggang dulo. So, let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Abangan niyo po ang interview ni Ido. Abangan niyo po kay Ido interview ko. Heart to heart talk with Papa Ido. After ni Papa Ido, Beyonce, heart to heart talk. So yan guys, grabe. So may abangan po tayo and ito ay nakaka-excite kasi karugtong po ito. Itong heart to heart talk na ito ay tungkol pa rin po sa pamamanhikan. Pero siyempre, hindi pwedeng biglain guys. Hindi pwedeng biglain yun. Alam naman natin kung bakit po Kaya dahan-dahan lang, maintindihan natin si Rebal kung bakit gusto niya na talagang pangmaginoo na pamamaraan. So yan. Mga kaibigan, hukayin natin na malalim yung mga tanong. Yun, Kung saan nahantong po yung kanilang pagmamahalan. Ayaw natin matulad sa ibang love team na lang. Na simula lang po ay masarap, masaya, mainit. Ngayon, wala na. Ayaw po namin mangyari yung ganun na maraming iiyak at malulungkot. Na magkahiwalay po yung si Papa Ido at saka si Baby Beyonce. Gusto natin po na sila magkatuluyan. Yes. Like Jomcar. Of course, maraming natutuwa sa ginagawa ni Kuya Val po ngayon, regarding nga po sa NC, yung talagang gumagawa siya ng paraan para hindi masira yung kanilang, kung anumang relasyon meron po sila, dahil ayaw na ayaw ni Kuya Val na matulad nga ang NC, Jomcar, sa nangyari nga po dun sa pamangkin ni Kuya Val na si Kalingap Roel na si Dodong dun sa love team na pinakauna, kumbaga yung Rochelle po, na sa ngayon ay confirmed wala na sila. So, yun yung ginagawa ng paraan ngayon ni Kuya Val na huwag sanang mangyari din sa Jomcar at saka sa EDC guys. So, maganda ito. Diba? Dapat yung mama ni Carla wag na munang manood ng mga video Huwag siyang mag-Facebook. Huwag siyang mag-YouTube o manood. So ito guys yung sa mga hindi pa nakakaalam pero siguro 99.9% sa mga
viewers ng Kalingap ay alam nyo na rin at tungkol dito po sa mga comment ni Aling Cynthia o si Nanay Cynthia, mama po ni Carla, na gusto na niyang, ayaw na niyang payagan ang mga K-boys sa pagbablog kay Carla po. At ang iisa na lang, yung pinapayagan niya, syempre, si Kalinga Prob na lang. Kung si Kuya Bal, syempre, wala tayong magagawa dyan. Talagang walang makakapigil kahit sino dahil siya ang may-ari ng Kalinga po. Well, yung nasabi naman kasi ni Nanay Cynthia na yun, guys, ay kasama yun sa napakatagal ng rules dito sa Kalingap na, alam niyo, kung natatandaan niyo po yung scout mo, vlog mo. Ibig sabihin, kung sino yung naka-scout, siya lang yung pwedeng mag-vlog din po, sa kung sino mang beneficiary yan. Kagaya po ni Carla, ang naka-scout po dyan, si Karina Prab, kaya siya lang yung pinapayagan na ngayon ni Nanay Cynthia para mag-vlog. Kahit sino, hindi na pwede. Siyempre, accepted lagi si Kuya Bal po, siya yung paunahin palagi. So yan, tuloy po natin dito, guys. At malalaman natin mamaya, babalikan natin yung maiksing part ng video kung ano yung mga sinabi ni Nanay Cynthia. At ito nga po, at may payo si Kuya Bal kay Nanay Cynthia kasi masyado siyang naapektuhan. So, pakinggan po natin. Mag-TV na lang siya. Kasi may stress talaga siya. Di ba? Opo, hindi ko nasabihan. Siguro pabalik ko ulit doon. Nay, mabuti pa huwag ka lang manood ng mga or manood ka, huwag ka magbasa ng mga comments. Yung mga vlog ni Kalinga Prab. So, yun, totoo po yun, guys, na yung pagbabasa ng mga comments, dyan palagi nagkakaroon ng malaking problema kasi yung mga nagko-comment dyan, puro mga viewers na iba-ibang magkakaiba po ng pananaw, bawat mga viewers po, and hindi talaga maiwasan yan kasi na meron talagang basher. Once sa social media, kahit sa mga pelikula, may basher po talaga. Yun nga, hindi artista, binabash. Tayo mga simpleng tao, may mga basher din na lumilitaw minsan, di ba, guys? So, social media pa kaya, halo-halo na yung mga tao dyan. So, yun, guys. Yung mga TikTok, panoorin mo. Huwag ka magbasa ng mga comments para maiwasan mo yung stress. Binabasa niya kasi. Tapos, pag may nagla-live, na-comment din. Iwag. So yun pala. Nagko-comment din pala siya. Si Nanay Cynthia po, nagko-comment siya sa mga nagla-live. So yun, syempre, minsan may mga sasagot din dyan. Yung mga ibang basher, sasagutin talaga din siya ng pabalagbag po, Alam niyo yung mga haters, guys. Meron at meron talaga. Hindi mawawala yan sa mundo. Kumbaga, laging may bida at kontrabida. Kumbaga, yan na talaga yung nakasanayan or yan na talaga yung pinaka-normal na nangyayari sa mundo po, May mga bida at kontrabida palagi. Wag po. Marami talagang bashers. Marami talagang mga kung ikaw ay sanay na magbasa, ay walang problema yan. Pero pagka hindi ka sanay magbasa ng mga negative comments, huwag ka na magbasa. Yes. Panoorin mo yung video, di ba? Kung ikaw ay sanay na huwag kang magbasa ng mga comments sa live or sa mga videos. Kasi pagka binas yung anak mo, ikaw ang unang masasaktan. Mm-hmm. Ikaw ang ina eh. At hindi ka makaiwas kapag pigil na mag-comment, magsalita. Siguro ang ating payo kay Nay Cynthia ay huwag manood or huwag magbasa ng mga comments. At huwag makisali sa mga ganyang uri po ng ganyan po para naman kasi may sakit pa naman siya. Si Nanay Cynthia. Gayahin niya yung mama ni Beyonce. Patawa-tawa lang. Diba? Yun, hindi naman sa pagkukumpara to, guys, Total na banggit lang naman ni Kuya Val na gayahin sana ni Nanay Cynthia yung
magulang ni Diancy or mama ni Diancy, natatawa-tawa lang sa mga bashers kasi ang aking pagkakatanda guys is may nabanggit si Mama Hansel, Nanay Hansel, na bakit sila magpapaepekto sa mga bashers? Eh, hindi naman daw sila kilala ng, sa totoong buhay. Kumbaga kung ano lang yung napapanood, yun lang din yung binabash. So, hindi sila nagpapaapekto doon, guys. Kasi hindi sila personal nakakilala. Siguro mas masakit nga naman kung yung totoong personal na kakilala mo, yun ang mababash sa'yo. Siguro, yan, magpapaapekto ka na. Pero kung yung mga tao lang naman na kung saan-saan nang gagaling, kung sino-sino, nang babash, eh, hindi ka naman kilala personally, ay, ayun, hindi nila binibigyan ng chance na maapektuhan ko sila. So, yun po yung pinaka-sikreto ng Batalero family, guys. Kaya hindi sila nagpapaapekto. Yun po, guys. Tawa-tawa lang, gano'n. Hindi dinidibdib yung mga ganong away po. Mga ganong bashing. Hindi po dinidibdib yung ganong bashing. So yun guys, no? And balikan natin saglit yung interview ni Kuya Bay kay Nanay Cynthia kung saan ay dito natin malalaman ng buo kung sino-sino yung mga ayaw niya na magbablog kay Carla at kung sino lang ang pinapayagan niya. Mas maganda kasi yung may video mismo guys, kumbaga para may resibo para hindi tayo nag-iimbento lang ng salita po. Ano? So pakinggan po natin. So, Yun, kung makausap si Kalinga Prab po. Kasi ano po, para sa akin po, gusto ko kung halimbawa kung ibablog yung anak ko, kay Kalinga Prab na lang, ayaw ko na po sa ibang, Tama yan. ayaw ko na po sa ibang reaktor, ayaw ko na kung sino-sinong mga K-boys, mga ayaw ko na po. Ay, tama Talagang yan. Si Kalinga Prab na Baka lang. naman, Dapat baka tayo. naman yung anak mo ay nagpapabalag sa iba tapos nire-release pa. Ewan ko lang po. Mabait Kuya, kasi si yan Carla. po ang hindi ko po alam. Mabait kasi si Siguro Carla. po, kuya, sa pakikisama na din po sa mga kasama niyan po. Kasi marami dyan mga, iba malabas, kakain, o kaya mag 7-Eleven or Jollibee. Tapos si Carla, picture tayo. Yan nga po, Wells. yan nga din po siguro. Kaya yan lang po ang kahilingan ko kay Kalinga Prab. Na halimbawa pong ibablog ngayon ng anak ko, pinagbabawalan ko na po lahat ng K-boys. Dapat si Kalinga Prab lang. T-Boy! So yan guys, malinaw na malinaw po na pinagbabawalan na ni Nanay Cynthia ang mga K-boys na i-vlog si Carla ko. Pero guys, ito, question lang naman to kasi naisip ko lang. Meron kasing isang channel, si Kalingap Prab. Tapos pag-aari niya yan, channel yung Kalingap Tahanan. Pero hindi si Kalingap Prab mismo yung gumaganap doon, kundi meron siyang inatasan doon na gaganap po guys. No? Ang pinaka-director nga doon, yung isang kaibigan niya na si Kalingap Ian. And kasama doon yung mga halos lahat na po ng T-Boys, papalit-palit ay nakakasama po sa Kalingap Tahanan na ang ginagawa naman po nila ay sila yung mga nagpa-follow up sa mga beneficiaries, kagaya niyan, Nanay Cynthia, pinupuntahan nila, dadala ng kaunting tulong, aalamin kung ano yung problema. So yun po yung trabaho ng Kalingap Tahanan na channel po ni Kalingap Prab, no? Which is, ang tauhan doon talaga ay mga K-boys. So, yun, ang naglalaro lang sa isip ko guys is kasama yun na hindi napapayagan ngayon, no? Ni Nanay Cynthia. Siguro. Kasi K-boys po kasi yung sinabi niya guys At ang pinapayagan na lang niya ay si Kalinga Prab. So, kaya damay kaya yung isang channel ni Kalinga Prab. Ito ay isang katanungan ko lang naman guys. Pwede kayong mag-comment para mas maganda po yung ating mapag-uusapan. Pwede mag-comment guys. At share nyo din kung ano yung nasa idea nyo po. At dahil kamakailan lang, no? At nag-meeting ang mga tauhan ng Kalingap Tahanan, yung mga yung mga K-boys nga po na nabanggit ni Kalingap Ian doon na medyo nanganganib yung channel ni Kalingap Prab na yun dahil mahina po yung views. Kumbaga
hindi siya gaanong kumikita. Siyempre, malaki din ang ginagastos ni Kalinga Prab doon. Nagpapasahod siya ron, may mga allowance, tapos namimigay ng mga tulong. Siyempre, may mga panggasolina, pagkain, lahat na may kasama expenses po sa pagbablog. And kung hindi kumikita, baka tigilan na yung channel na yun. So, panoorin nyo guys, panoorin nyo yan para malaman nyo yung buong kwento sa channel ni Kalinga Prab na Kalingap Tahanan. At doon malalaman po ninyo ang kabuuan ng kwento. Ang nasa isip ko lang naman, kaya ako nabanggit yun, is dahil sa sinabi ni Nanay Cynthia na wala na siya na ipapapayagan na magbablog kay Carla, kundi si Kalinga Prab na lang. So, yun. So, baka mag-suffer yung isang channel po ni Kalinga Prab po Yeah. So, yun guys, tuloy po natin. Para malaman natin ang buo. Pinagbabawalan ko na po sila lahat lang ng Ha? K-Boys! Kalinga Prab lang po. Sino-sino yung mga K-Boys? Kasama ni Carla. Yan o. Sabi ng nanay, huwag na mag-vlog. Sabi ni Nanay Cynthia. Kasi po masakit din po ang loob ko. Oo naman. Kasama po nila, tapos pagdali ko din nung bata, kung ano-anong issue. Wawa eh. Masakit po yun, masakit po Aray sa ko. akin bilang magulang po. Pero pag si Jomar mag-vlog, okay lang. Si Kalinga Prab lang po. Ay, Jomar, di ka rin pwede mag-vlog, ha? Kalinga. So yun guys, kahit si Jomar, hindi pwede. Bawal din na i-vlog niya si Carla. So yun guys, talagang si Kalinga Prab lang ang pwede. No? So, yun, at least, to guys kumbaga, itong sinasabi ni Nanay Cynthia, na si Kalinga Prab na lang ang papayagan niya, alam kong irerespeto ni, yan, kahit sabihin pa siguro na maapektuhan yung isang channel ni Kalinga Prab, yung Kalinga Tahanan, which is, to guys, hindi ito final, kumbaga, sinishare ko lang yung aking naiisip. Ngayon, kung maapektuhan yung isang channel ni Kalinga Prab, alam po, irerespeto ni Kalinga Prab yan dahil, talagang yung mga magulang ng mga beneficiaries, pag sila nagsalita, kung tigil talaga. Hindi niya pagpipilitan po yan. Madalas mabanggit ni Kalinga Prab yun. So, naniniwala po ako na nire-respeto ni Kalinga Prab. If ever, na madadamay talaga yung Kalinga Tahanan na channel po ni Kalinga Prab. So, guys, malinaw po kahit si Jomar, hindi pwede na i-vlog si Carla. Prab lang. Para per daw. Grabing issue ay. Para per daw. Grabing issue. Oo. Grabe yan. Oo. Na-stress yung bata kasi nag-eskwela. Tapos magkaka-issue pa. Hindi pa ako tapos sa HC po. Yun. Hindi pa ako tapos sa HC. Hindi natin pwedeng biglain yan kaagad-agad na usapin si Dianse. Si Edo muna. Para mas malinaw kung saan tayo liliko at mga dapat nating gawin pa para walang sabit. Walang problema. So, magtulungan tayo para bantayan itong love team na ito na wag silang magkahiwalay. Kung yung Rochelle po ay nasa Kalingap, hindi magkakahiwalay yun, sigurado. Babantayan ko talaga yun. Actually guys, nanonood din po ako ng mga nagre-react sa Rochelle dati and nakikita ko dun sa mga comment. Marami din nagsabi na gano'n nga po na siguro kung nasa Kalingap pa ang Rochelle, maaaring hindi sila maghiwalay kasi dito sa Kalingap guys is maraming mga nagda-guide. Kumbaga may mga advisor po dito na talagang concern at magagaling na mag-advise po So yun, kumbaga nagtugma yung ibang mga nagpo-comment tsaka sinasabi ni Kuya Val sa ngayon na if ever nandito pa yung Rochelle, hindi sila maghihiwalay. So ako mismo naniniwala ako doon kasi kagaya ng ginagawa ni Kuya Val, gumagawa siya ng paraan para maging maayos bawat problema. Masipag pag-ayos ng problema si Kuya Val Kung Kalingap pa lang sila, di sila umayag na umalis, Di sila talagang nag-step down na wag sabi ko maghiwalay sila. Nasa akin pa rin yun. Sila pa rin yun. Hindi yan magkakahiwalay.
nandyan na po. Ano magawa natin? Nagkahiwalay na. O mali natin, baka sa mga ibang panahon, magkabalikan din sila. Wala makapagkasabi. Walang mahal na mahal ni Dudong si Rochelle. Si Rachel, talagang magkakabalikan yan. Kung talagang hindi sila tinadhana, walang magawa. Oh, ano, di ba? So itong EDC po at Jumcar, bantayan po natin to. So yun guys, so bantayan daw po natin ang Etsy tsaka Jomcar. At ito guys ay merong isang katanungan na naman si Kuya Val kay Nanay Cynthia tungkol sa Jomcar po. Ano? Ito pakinggan po natin ang kasagutan ni Nanay Cynthia. Ano kaya ang maramdaman niyo po pagka magkahiwalay na yung Jumcar? Halimbawa, nagkahiwalay yung Jumcar, si Jomar, iba ng kalab team. Ano po? Okay lang ba sa yung gano'n? Si Carla naman, iba ng love team. Ano, okay lang? Kung hindi na lang po si Yumar Kuyabal, patigil ko na lang po ang vlog kay Carla. Ha? Ha? Kasi po sila po ang minahal ng tao kung Kung hindi raw po si Jomar ang kalab team ni Carla, wala nang vlog. Wala nang love team. Maliwanag. Kasi po, Ilapit mong makamera. sa supporters naman po, kuya, pag iba po ang kalab team, dami na pong gulo, dami ng ulit bashing na naman po yan. Mama. So yun. So yun guys, no? Maliwanag po ang sagot ni Nanay Cynthia na if ever magkahiwalay ang Jomcar, wag naman po sana, no? If ever lang naman, ay kumbaga inalab lang ni Kuya Val kung anong magiging kasagutan ni Nanay Cynthia na kung sakali na maghiwalay ang Jomcar, magkaroon ng ibang love team, itong si Jomar, and ganoon din kay Carla, mas gugustuhin na lang ni Nanay Cynthia na ipatigil na ang pagbablog kay Carla. Kasi nga, may dahilan din siya guys Dahil minahal na rin daw at makilala na ang Jomcar na silang dalawa ni Jomar. Ngayon, kung magkakaroon ng panibagong love team na naman si Carla, ay panibagong bashing na naman yun. So, okay, pasado po yung kanyang dahilan po bilang isang magulang na pinoprotektahan ng isang anak. Talagang ayaw niya na nababash po si Carla. So, yun, ayos. Si Jomar lang, pwede. Kalab team ni Carla, guys. So, ibig sabihin, Jomar, ayos na ayos. Paralo. Huwag mo nang may Chris, bata pa si Krista. Si Krista ay ano pa lang, mga 16 pa lang. Huwag po nating pag ano yung love. Hindi sila love team po. Ang may Chris hindi love team ha, tandem. Hindi pwedeng ligawan ni Mikoy si Krista. Hindi pwede po. Minor de edad po yan. Tandem lang po sila. Tandem. Ano? Hindi pwedeng humantong sa ligawan o magkagustuhan yung dalawa. Mali po yun. Okay, kung 18 na, pwede nang maging jowa, pero nag-eskwela pa yan So, yun. Tungkol naman sa may Chris, guys, ay talagang ayaw ni Kuya Val na magkaroon ng ligawan po, no? Dahil alam naman po natin na minor de edad talaga itong si Krista. 16 pa lang po siya. Kung pa 17 yata po, pero 16 pa lang siya sa ngayon. So, underage, hindi talaga pwede yan, guys. So, tandem daw, hindi love team. Kaya, okay lang yan. Diyan lang muna yan. Si Krista kaya, guys, ay alam ba niya na minor de edad siya? Alam kaya niya na hindi pa siya pwede na magkaroon ng love team? Malalaman natin dito, guys, sa maigsing video. So, samahan po niyo ako. Panoorin po natin ito dahil may ginawa akong counting clip. Yung may Chris, Ay, nako. Alam mo, hindi mo iniintindi yung sinasabi ko eh. Naiintindihan Ang gusto ko. kong sabihin sa'yo, Anong gusto mo sabihin? na ako nang makakasama mo hanggang huli. Kaya masanay ka na sa pagiging ganito ko, mapangasar. Nasar ka palagi. Eh di wow. Pabira ka. Hanggang dito ba naman, CJ? Alam mo kung ginagawa eh. Alam mo, ginagamit ko na itong pagkakataon na to eh.
Pagkakataon na. Nandito tayo. Para mangako. 2 years pa. Mga po. Ayun guys, sa sinasabi ni Picoy na andun sila sa Hong Kong para mangako. Ano ba yung mangako? And sabi ni Krista, 2 years pa. So, ibig sabihin, alam niya na minordiran siya. Hindi pa siya pwede. Hindi pa siya pwede sa love team. So, pakinggan ba natin? Ano 2 years? 2 years pa. Parang 2 years pa ata matatapos. So, yun guys, no? So, ibig sabihin, mag-antay muna si Mikoy ng another 2 years bago siya magpaligaw talaga kasi hindi ako bilib kay Krista guys kasi alam na alam niya na hindi pa siya pwede and sobrang ingat niya po. Sobrang ingat niya sa mga vlogs na hindi babash kasi alam naman niya na bata pa siya. No? Although kinukulit siya ni Mikoy, alam naman natin role ni Mikoy. Role niya, kulitin si Krista. Siyempre, yung kanilang tandem, kailangan magkaroon ng ng sustansya, kumbaga. Kasi boring naman pagka walang mga kulitan po, So, tanggapin po natin yung itinatakbo ng kwento ng may Chris, pero ang importante, alam ni Krista na bata pa siya. So, yun, alam na alam niya. So, good, Krista. Kaya, tuloy po natin dito, guys. Yung may Chris, ay yung Jomcar at saka Idzi ang ating bantayan. Yan. Yung Idpaw naman, iwan ko lang. Hindi ko alam kung ano. At love team na mga ito. Hindi, si Papo kasi hindi seryoso. Pau, hindi na. So, guys, nabanggit din ni Kuya Bal ang Ed Pau, si Pau Pau. So, guys, ang alam ko kasi kay Pau ay talagang wala pa siyang plano na magka-boyfriend din kasi sa ating pagkakaalam, kung hindi ako nagkakamali dito, guys, comment ko kung mali po ang aking nalalaman tungkol sa plano niya, sa buhay niya, ay gusto pa niyang maging pastor. Kakaiba po, kumbaga, gusto niya sundan yung footsteps ni Kuya Bal na naging pastor. Babae siya, kakaiba yun. Kumbaga, makulit. At si Pau, pero hanggang dun lang. Hindi siya seryoso sa mga love team. Kumbaga, magaling lang talaga siyang umacting, no? Kaya-kaya niyang gampanan kung ano yung role niya. Pero yung sabihin seryoso, hindi. Ang galing nga niya, ang galing niyang sumalag sa mga banat ni Edwin. So yun, guys. Hindi pa siya ganong seryoso sa ganong bagay. Pau. Hindi seryoso eh. Palibasa ay mabiro. Yun. Tulad ni Denzi at saka ni Carla ay talagang seryoso po sila sa buhay po nila. Mm-hmm. Kaya tayo po magbabantay dito mga kalingap. Bantayan po natin yung dalawang love team na ito na walang makasingit na mga pasaway at sila ay maghiwalay. Tayo po ang magbantay dito. 8:52 na po mga kalingap. Bukas po ay mag-order ako ng yero. Yero po. Mag-order para sa bubong sa bahay ni Bianci. So yun, grabe. So ngayon, petsa na ito. Umaga na kasi ngayon dito. Ngayon na mag-order si Kuya Bal ng yero para sa repair na bubungan po ni na Bianci po. And yan guys, kasali pala tayo sa pagbabantay ngayon sa LC sa Jomcar para hindi masingitan. So yan guys, and hanggang dito na lang ulit. And I hope na nagustuhan po ninyo ang ating diniscuss sa araw na ito. And if ever naman guys na nagustuhan po ninyo, ay huwag kalimutang pindutin yung like button and kung pwede i-share din po natin. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po yung subscribe button. So ito muli ang inyong lingkod batong LU at magsamantala yung nagpapaalam at magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ingat po tayong lahat and God bless. So bye-bye.